Para akong muling nanood ng umbagan ba yun? Bakbakan o habulan? Takbuhan na naalala niyo ba yung Pacman versus Mayweather? Abay, hiningal si Pacman. Hiningal, hindi ka susuntok, kundi kahabol. Kay Mayweather, ano po? Pambira. Ganon din nangyari kahapon. Hinihingal din si Attorney Ligutan. Maging si presiding Senator Juror Chis Escudero. By the way, kudos Mr. Presiding Juror. Ano po? Alam mo, matagal na rin akong believe dito kay Chis Escudero eh. Medyo nasira lang nung last year nung hindi niya masyadong ininterpreta ng husto ang fourth right. Pero alam mo, sa likod noon, may mga pressure cooker na pinalibot sa kanya. Kaya ganon yung kanyang kaungasang kaisipan. No po. At any rate, hiningal din. No? Silang dalawa. Si presiding Senator Juror Chis Escudero at si Attorney Likunan, Amando Likunan, no ha? Kudos din, maraming bumibilib sa kanya, pero alam niyo, totoo doon, ang galing na abogado, nakabatay sa dalawang bagay. Una, pag nasa kiling niya ang batas, lahat ng testigo at ebidensya at ang batas ay nasa panig niya. O kaya, magaling siyang manuhol, konektado. O ika nga, yung mga judges, mga justices, hindi makahindi sa kanya. Bakit ka mo? Siyempre, may pangatlong, kumbaga, ano bang tawag natin doon? Qualifying factor doon. Yung magaling na manuhol na abogado, bukod sa, siyempre matalino, no ha? Back up ng mga naghahari-harian sa gobyerno. Doon lumalabas ang galing. Pero dito, kay Likuanan, sa kaso niya kahapon, nasa panig niya yung batas eh. Ang mga testigo at mga ebidensya, no po. Kaya, magaling. Although, may angking galing din naman talaga. Napapaatungal pa kayo. Hold your horses! Makulit ito si Narbasa eh. Kahit na ilang beses na overruled eh. Paulit-ulit ang kulit. No, mamaya mo, pag naasar-asar si Senator Presiding Juror, baka makontempt of court pa siya. Alam nyo, iniisip ko kapon, ano kaya kung biglang nautot itong si Ligutan? Malamang pati yun, sisigaw si Narbasa. Objection, Your Honor! So, inaabang-abangan ko mutot ka nga. Tingnan natin kung anong gagawin ni Narbasa. Ano po? So, malinaw po ang laro nila para sa basketball, no ha? Obos oras. Press the ball. Alam niyo kung bakit nauso yung bukod sa 3-point doon sa 3-point area, no? Meron ding time limit, ang pagtawid mo doon sa court. Time limit din, may time limit, no? And then yung isang kumbaga ball possession ng kupunan, may time limit din, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa professional, 24 seconds. Sa amateur naman, 30 seconds. Dati-rati, wala po limit yan. Opo. So,
Ang ginagawa ng mga ungas nung araw, halimbawa, ito si kupunan gobyerno, tapos ito si kupunan mamamayan. Si kupunan gobyerno, porket sila ang nakakuha ng jump ball, sabay arangkada sila papunta doon sa kanilang court, na-shoot nila. Na-shoot nila. Pagkatapos, ito naman si kukupunan ng mga mamayan, kanila ng bola, siyempre na-shoot ni kupunan ng gobyerno sipin nyo, pag kupunan ng gobyerno, magugulang po ito. Parang gusto kong gayahin, style ni Attorney Mandol Licunan, talagang binibigyan niya ng diin, pagkatapos medyo ibibitin sa ere. Mr. Witness, ito bang video na iyong kinilatis ng gusto kung ito ba ay tunay at totoo, at tama ba ang source nito, bla bla bla, na authenticate mo, ito ba ay patungkol sa sinasabi ni Sara Duterte na patayin mo si Bongbong Marcos? Patayin mo si First Lady Araneta Marcos. Patayin mo si Speaker Martin Romualdez. Talaga binibito niya. kaya tuloy hindi mo masisinar-basa, mabubuisit kumbaga alam mo sa trial by jury. By the way, itong nangyayari sa Senado, trial by jury po ito. At ang pangunahing jury rito, in particular, ito pong mga senador, juror. Pero ang in general, tayo po, ng mga soberanong mga mamayang Pilipino, ang mga juror po rito. Kaya po magmatiyag tayo ng husto, gamitin po natin ang sentido komon upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Dahil ito po ay lubang nakakaapekto sa ating mga buhay-buhay, ang kurakutan sa kabambayan. So, binibitin-bitin kaya nabwisit si Narbasay. Pero in fairness, magaling yung estilo. Kasi parang gusto niyang mai-ukil-kil sa kamalayan nating mga juror, ang sambayan ng Pilipino, o mga soberanong mga mamayang Pilipino, kung ano talaga ang alin, kung alin ang ano. Ano bang usapin dito? So, buti hindi napautot si Atty. Ligutan. So, ang gusto po nilang mangyari rito, delaying tactic, o ang ginagawa nila. Kita mo pati si Torion, tumakbo na sa Korte Suprema para maghain ng urgent motion. Urgent motion na ipatigil. Sabi ng Korte Suprema sa mga senator, judge, juror, hold your horses, senator jurors. Isang tabi nyo muna yan. Pag-uusapan muna natin kung tama ba na si Senator Juror Chis Escudero magiging presiding officer. Alam niyo po, non-issue yan Unang-una, sa saligang batas, hindi po tinukoy, hindi tinumbok na kung iba ang ini-impeach bukod sa presidente, yung Senate President ang presiding officer. Ala pong gano'n na nakalagay. Ang tinumbok lang na kapag ang presidente ang impeach, on trial, sa kasong impeachment, ang presiding officer ay yung Chief Justice of the Supreme Court. Yun ang po tinukoy doon. And then, tandaan po natin, nakasa din po sa ating saligang batas na bahala ang mga senador dahil sila lang ang may bukod tanging karapatan to try and decide, maglitis at humusga sa lahat ng kasong impeachment.
So, pinaubaya siyempre sa kanila ang pagsagawa ng kanilang rules of impeachment. Ano po? Pero siyempre, ang hindi naman po pwede nilang gawin po, ay labag sa batas. Diba? Labag ba sa batas yung magbubutuhan sila kung sino ang inonominate nila at aprobahan na maging presiding officer? Wala po Kasi anumang poder na hindi inatang sa balikat ni numan belong to the state or to the people. In this case, ang mga senators ay representative ng people. So, kung ilalagay po nila yon sa kanilang rules of court na pwede sila mag-nominate at magbutuan para kung sino upo bilang presiding officer, ala pong pakialam. Ni katiting alang karapatan ang kahit na ang mga mahistado sa Korte Suprema. Ano po? So, dapat lang malinaw po tayo dyan. So, ito, exercise in futility itong ginagawa ni Torion, maliban na lang kung talagang babrasuin na naman ni Leonin. Liliyunin na naman tayo. Liliyunin na naman tayo. Pambirang patis na po. So, sinabi ko, tayo po rito ang ultimate jurors. Saan naman po natin dapat gamitin yung ating pong sentido komon na makukuha rito sa paglilitis na ito sa Inday Sara trial. Ano po? Siyempre, sa halalan. Ang sisti nga lang, abay, merong anting-anting ang kumulikotong o plan electronic dagdag bawas kung saan sinasalaula, binababoy ang ating mga sagradong boto. Kaya dapat itong mga kumulikotong bago magkahalalan, maipaslak na ito sa mga kulungan. No po. And by the way, si Inday Sara lumutang kahapon sa Senado para lang magyabang, para lang magpaduday. Sa mga Ilonggo pa, paduding lang baga. No? Pakitantay, pakitantao. Nako mo, kumbaga, nag-project na siya ay malakas. Dahil sabi niya, maligo man ako sa dugo, babagyuhin ko naman kayo. Kaya yan, parating na. Si Inday, babagyuhin tayo. So, yung mga dadaanan ni Inday, medyo maghanda-handa na po tayo. Ayan yun na yung mga DDS, sila nang bahala sumalubong kay Inday. Yung mga hindi DDS, abay, maghanda-handa na, paghandaan na natin kung paano natin sasanggahin si Inday. Itong mga DDS, sasalubong, hahalik pa sa paayan, hihimurin pa na with padudil ni Inday. Ano po? So, yan po mga kaganapan po kahapon. At syempre, pag-usapan po natin kung ano naman ang dapat nating kung ano yung mga highlight na nangyari doon at ano ba ang talagang dapat nating aasahan. Hey! Good morning! Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, ang inyong abang lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Po, bago ang lahat, mga lumay dapat na po natin palitan pagsapit ng 2028, abay pahirit po muna ng konting pagtingin. Konting suporta lamang po, pasuyo, palambing. Like, share po kayong mga YouTubers sa ating YouTube Juror Advocacy Channel at ganun din sa ating mga Facebookers sa ating pong Facebook website. Ano po? Like, share, at mag-subscribe. Libre lamang pong subscription. Malaking ambag na po yun sa ating dakila at dalisay na advokasya. Ang pagpapatuloy na naunsyaming diwa, dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Pagtatatag ng malayang bayan, kung saan ang mga mamayan, haring bayan, ang siyang naghahari. Kasi demokrasya. Powered by sangguniang bayan at hukuman trial by jury
of we, the sovereign Filipino people justice system. So, perit po na suporta. At, shout out po kay Ma'am Julie Ilagan ng Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Napakabuti po ng kalooban ni Ma'am Julie Ilagan. Abay, akalain nyo, etong kanina umaga lamang po, ako po ay nag-cash out sa aking GCash para pambili po ng ating gamot. Alam mo na, kasi yung gamot ko po sa PhilHealth, medyo, well anyway, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na pagkakataon, pero kailangan ko pong dumukot sa aking sariling bulsa para pambili ng aking pong gamot, no po, maintenance, etc. No po. Abay, siguro nagkaletse-letse, di ko alam kung nagkaletse, palagay ko nagkakaletse-letse yung signal doon, kung saan ako nagpadala. So, namali, na wrong send, no po, napunta doon sa GCash ni Ma'am Julie Ilagan. So, punta kaagad ako doon sa help center ng GCash. Medyo, kumbaga, naibato ko rin doon yung aking hihirit na suporta, hinihingi na tulong, pero medyo para kako mas mabilis, tatawagan ko yung mimiyari ng cellphone. Yun nga, sinagot naman ni Ma'am Julie, at sabi niya, sige, check ko po. So, chinek po niya, nandun, ipinadala niya balik sa aking GCash. So, Ma'am Julie Ilagan ng Puerto Galera, Oriental, Mindoro, saludo po. Mabuhay po kayo and may God bless you more. Sana'y dumami pa po ang inyong lahi. At, nabanggit natin yung Oriental, Mindoro, Puerto Galera. Kung galing ka rito sa Kabiasnan, no ha, dadaanan mo muna yung San Teodoro bago ang Puerto Galera. Sa San Teodoro naman po, nakatira na matagal-tagal ang aking pong namayapang tiyuhin, ang bunsong kapatid ng aking tatay na si Leonardo Coloma Lagare. Diyan po siya medyo matagal na tumira. At syempre, yung iba kong mga pinsan, doon din po ipinanganak sa San Teodoro, Oriental, Mindoro. So, shout out sa mga San Teodoro din at siyempre sa Puerto Galera. At Bonang Oriental, pati na isama natin yung Occidental Mindoro. Sapagkat doon sa Occidental Mindoro, may balita din po ako na may isang lugar dyan, hindi ko matanda kung Rojas or what. No, ha? Ang dami pala namin kamag-anak na Lagare riyan. So, shout out po sa mga dibuntot namin kamag-anak dyan sa Occidental Mindoro. Ano po. Well, anyway, tuloy na po tayo na po. Alam mo, ang talaga pong labanan, no, ha, o pinaglalabanan dito, ang kumbaga contentious issue rito, no? Ang meat of the matter, kumbaga banggaan po ito ng freedom of speech, no, ha? Expression, due process of law. Sa kampo ni Sara Duterte, doon po sila yumayakap sa issue po na ito ng grave threat. No, ha? Grave threat. Alam nyo, kung yung sabi nga ng mga sabi nga ni Congresswoman Jervel Luistro, ang team captain ng House Prosecutor team, abay sabi niya, yung nagbiro lang sa airport, na masasabog, may bomba ang aking bagay, kulong. Diba? So pa kaya? On national TV. Well, anyway, ibabangga natin ngayon yan gamit ang sentido común dito naman po sa accountability of public official. Diba? So doon po natin ibabangga. Sino ba ang mas may timbang, ang may bigat, no po? Sa kabilang banda, ang karapatan ng isang tao lang. Isang tao lang. Siyempre, kasama yung kanyang mga kasabwat na nangutong sa atin, no? Pero, for all intents and purposes, isang tao lang to Si Sara Duterte
na ibinoto ng 32 mas ng mga botante kuno kung totoo at hindi oplan dagdag bawas na nagpanalo sa kanya. Kayo, ano sa tingin nyo? Ako? Abay, oplan dagdag bawas po yun. Ibubulong ko lang sa inyo, oplan dagdag bawas ng kumulikotong. Para wala ibang makadinig sa atin. Ano po? Makapakinig. Ano po? So, isa versus 117.7 million Filipino. Ang ating pong karapatan naman dito na mapapanagot ang mga ungas na opisyal sa gobyerno. So tingnan natin kung sino ang magigiba. Tayong 117.7 million o ang nag-iisang si Inday ng buhay ko. Inday ng buhay ko, pinagpatong-patong, pinagpatong-patong. Ikaw ay nasaan? Pinagpatong-patong. Shout out dyan sa aking mga batchmates sa class of 1973 sa Rizal Elementary School, Bacolod City, Negros Occidental. Shout out po sa inyo lahat. Po. So ginagawa po, ang ginawa kahapon ng prosecution, in-establish po nila. Sorry. In-establish nila ang pattern. Kaya bagaman nakakaantok, paulit-ulit po nila na inuukil-kil sa kamalayan nating mga jurors, the ultimate jurors in this impeachment trial, na hindi po ito isang beses lang o slip of the tongue lamang po o bukang bibig lamang po o laway-laway lamang po. Hindi po. Ini-establish nila na may pattern. Paulit-ulit niyang ginagawa ni Inday ng buhay nila ang pagbabanta na titigukin niya ang Pangulo na nakaupo. Ano po? So, pag na-establish po yun, hindi na po pwedeng gawin. Tsamba lang yun. Although alam nyo, ang freedom of expression, established po yan sa Supreme Court. Sabi nga ng Korte Suprema, pati yung pagmumura, yung utang na yan, utang mo na yan. Hindi po yan, or pasok po yan sa freedom of expression kung ang iyong minumura ay hindi yung nanay ng ungas, kundi yung ungas mismo, yung ginawa ng ungas. Diba? Ito po ay kaso na nangyari sa Sangley Point kung saan yung isang supervisor tinanggal sa trabaho, yung isang tauhan niya at nagalit ng walang kapararakan, walang valid reason. No po. So sa galit ng tauhan na niya tinanggal, minura siya, utang na yan mo. Diba? Sabi ng Korte Suprema, hindi ang minura ng tauhan, hindi yung nanay ng ungas, kundi yung ginawa ng ungas na wala sa lugar na tinanggal sa trabaho. No? Pero ito, kaya nga ini-establish na ito pong prosecution ang pattern. Paulit-ulit na ginawa So yan po ating tatandaan rin. No? Now, naalala ko tuloy si Gato Rizal. Sabi ni Gato Rizal, ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Diba? Bakit ko naalala si Gato Rizal? Kasi po ang isda, sa nahuhuli? Sa bunganga. Ito pong inumpisan ni Karma Digong. Sa bunganga din nahuli yung kanyang mga ginawang krimen. Ganon din si Inday ng buhay nila. Sa bunganga din ang gagaling yung kanyang mga ginawang krimen. Ganon din si Marcoleta. Marcoleta.
sa bunganga din nahuli ang mga ginawa niyang krimen. At marami iba pang mga kasapakat ni Duterte na nahuhuli sa bunganga mismo nila. Kumbaga, mabigat ang timbang niyan sa batas. Kung tawagin ng mga abogado yan, ay admission against self-interest. Diba? So, mabigat po ang timbang niyan. Mas pinaniniwalaan yan sa husgado. Now, may sundot sagad po rito. Ano po yung sundot sagad? Ito po yung bottom line. Ang sundot sagad po rito, may kung tawagin jury nullification of law sa trial by jury. Ano po? Siyempre, isa sa pinaka popular na halimbawa ay yung pong ginawang paglilitis wala na nga litis-litis yun, babatuhin na lang hanggang kamatayan bilang parusa si Maria Magdalena sa kasong pangangalunya. Pero sabi ni Panginoong Hesus, kung sino sa inyo ang walang bahid kasalanan, siyang dumampot at pumukol ng unang bato. In other words, pinag-isip niya muna yung mga sentensyador. Ginawa niya muna mga jurors. And the rest is history. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan si Maria Magdalena. Doon po nangyari ang jury nullification of law. Na bagaman may batas po sa Islam. Hanggang ngayon, na batuin ng kamatayan ang guilty sa kasong pangangalunya. Binaliwala yung batas. Kung sa konsensya, sa sentido komon, sa konsensya ng mga juror, ang batas ay hindi makatarungan. Isa pang pamuso na halimbawa yung pong mga runaway slaves. Felony po ang kaso ng runaway slaves. Marami ang tumakas at nahuli na trial by jury. At marami sa mga desisyon ng jury, not guilty. Bagaman inaamin na ng mismo ng alipin na siya'y tumakas sa kanyang mimiari. Pero ang katuwiran ng mga juror sa sentido komon nila, hindi makatarungan ang batas. Bakit po? Sabi nila, pantay-pantay tayong nilikha ng Panginoon. Ano ang karapatan ng sino man sa atin na maghari-harian? Diba? Nagawing property, pagmamiari ang ating mga kapwa nilalang ng Diyos. All men are created equal. So marami po sa mga desisyon ng jury noong mga panahon yun, absuelto. Hanggang sa siyempre, inabulis na lang yung batas. Doon po sa prohibition period, ganon din ang nangyari. Napakalamig sa Amerika, lalo na kung taglamig. Pagkatapos ng kanilang pampainit, ay siyempre mga alak. Sa Baguio nga, may tingi-tingi pa. Pwede kang bumili ng tingi-tingi, shot-shot, ng bilog, gin. Pagkatapos ipagbawal mo, anong klaseng batas yan? Again, ganun din ang nangyari. Marami ang nahuli, marami ang na-trial by jury, marami ang na-absuelto, kahit na guilty. Jury nullification of law. Isinasantabi, binabaliwala ang kaungasan na batas. Pero ibang klase naman po ang gagawin dito ng mga senador na DDS, katulad ni Senador Robin Padilla, na minsan naging kaaway ni Senador Kiko Pangilinan. Nakalimutan yata ni Senador Robin Padilla. So, Senador, ang paalalay gamot sa mga taong may tamang limot. Pinaalala ko lang sa inyo na itong si Senador Kiko Pangilinan, kumakain ito ng sili. Kumakain ito ng sili. Kaya ingat po kayo. Baka kayo ay malunok ng buong buo ni Senador Kiko Pangilinan. Well, anyway, ang kanila pong gagawin, klaro, hindi dahil ang batas ay hindi makatarungan. Sa kasong ito,
Hindi dahil ang batas ay hindi makatarungan, kundi dahil gusto nilang protektahan, no ha, by hook or by crook, si Inday nila Sara. So alin po ang, asan po ang hustisya riyan? Doon sa ating mga binigay na halimbawa, alam niyo pa, ito pa ang famous na, si, ano siya, Anthony, si John Peter Singer, no po. Si John Peter Singer, ito pong kaso niyang ito ay tinaguriang the cradle of democracy, no po. Siya po ay nakusahan no, ng kumbaga libel ang kaso. Dahil kanyang inilathala sa kanyang magazine, hindi ako nagkakamali, New York Times, ano po, weekly magazine, ang kaungasan pinagagawa ng bagong salta na gobernador, no, sa kanila lugar. So, dinimanda po siya ng libel. Kasi may batas doon sa New York na bawal mong bardagulin, bawal mong punahin, batikusin ang gobernador, no, ng hari. Panahon pa po ito ng colonial time pa po ito. 1763, kung hindi ako nagkakamali, nangyari itong kaso na to. And so, ito si John Peter Singer, abay, hindi niya po ininda. And so, kinasuhan siya. Ang gusto mangyari ng gobernador, judge niya na lang ang huhusga. Wala ng jury. Ito po yung umpisa ng pinagkakait sa kanila yung karapatan sa trial by jury ng mga Amerikano. Hindi po pumayag. Ito si John Peter Singer, hanggang sa binatikos ng binatikos, patuloy pa rin siyang nakakapagpalabas ng kanya pong magazine. Kahit sa loob siya ng kulungan, yung misis niya ang pumupusit ng mga artikulo, bla bla bla, andin na puwersa yung gobernador na mag-impanel ng jury. Ito ngayon, nilitis. Nung nilitis siya, nilapag ng prosecution. Siyempre, ang unang maglalapag, katulad na nangyayari sa Sara impeachment, no po, prosecution naglapag. Nung matapos na ang presentasyon ng prosecution, no po, ang sabi ng abogado, si Hamilton, Attorney Hamilton, no, abogado ni Singer, no po, na amin na po tinatanggap lahat ng akusasyon ng prosecution. Wala po kaming ilalapag na depensa. Ganun sinabi, no? So, nagkamot-batok ang marami. Ngayon, pagkatapos na, siyempre, closing argument na. Napanood natin yung opening statement, di ba? Meron pa po yung closing argument. Para doon, huhubugin, susubukan ng mga abogado magkabilas, prosecution saka sa defense, no, na tawag nito susubukan nilang kumbinsihin ang mga juror na pumanig doon sa kanilang punto de vista. So, nung panahon na si Attorney Hamilton na ang naglapag ng kanyang closing argument, no, ang sinasabi niya, "Ladies and gentlemen of the jury, ang inyo pong obligasyon ay hindi lamang tuklasin ang katotohanan." Kasi normally may dalawa pong tinutuklas riyan hinahanap. Ano yung katotohanan at ano yung batas. Kung ano yung katotohanan, yan po yung trabaho ng mga jurors. Kung ano ang batas, yan po ang trabaho ng prosecutor, ng defense lawyer at ng judge. Ano po? Siyempre, pagka nagkabungguan sa kahulugan ng batas, o sa dapat na letra at espiritu ng batas, yung judge po ang huhusga kung sino sa kanila ang tama at sino mali. Katulad ng ginagawa ni Senator Juror Chis Escudero doon kay Attorney Narvasa, ang sabi niya, "Objection overruled." Ayun. Ganun po ang ginagawa. Ano po? So, sabi ni Attorney Hamilton, hindi lamang obligasyon ninyo na hanapin ang katotohanan, obligasyon din po ninyo na kilatisin
kung ang batas ba ay makatarungan o hindi. Di ba? At kailan pa kanya nangyari na mali ang katotohanan? Lahat po ng inilathala ng aking kliyente, si John Peter Zinger, sa kanya pong weekly magazine, totoo. May resibo. Oh. So, kailan pa po naging mali ang katotohanan? So, yan po ang gusto ko lang pagnilay-nilayan ninyo, ladies and gentlemen of the jury. And so, dismiss na po yung yung 13 mga jurors. Ano po? Pasok na sila bago o pagkatapos na binigyan sa ng instruction ng judge. Sabi ng judge, so nakita nyo, inamin mismo ng abogado niya na lahat ng akusasyon laban sa kanyang kliyente ay tumpak at totoo. So, ang inihiling ko sa inyo ay verdict na guilty beyond reasonable doubt. Sabi gano'n, ha? So, pasok na yung mga juror sa kanilang jury deliberation room. Abay, wala pang 10 minuto. Oh, wala pang 10 minuto. Lumabas na sila. Nagulantang pati yung judge. Have you reached the verdict? Your verdict, ladies and gentlemen of the jury? Yes, Your Honor. So, kinuha ang verdict. Nakita niya, muntik malaglag yung judge sa kanyang kinaupuan. Bakit kamo? Not guilty! Oh, so tinanong niya isa-isa, ikaw not guilty, not guilty. Lahat sila pinatutuhanan na yun ang kanilang hatol. Oh, bakit kamo? Yan po yung jury nullification of law. Wala po sa hulog hindi makatarungan yung batas na pag pinana mo opisyal ng gobyerno, kahit tama, mali ka pa rin. Kagaguhan po yun. Karantataduhan po yun. Oh. So yan po ang naging duyan ng kalayaan, the freedom of liberty, diba? Cradle of liberty. Kaya ito pong decriminalize ng libel law, matagal na po ito sa Amerika bago pa natatag yung kanila pong United States of America Constitution. Decriminalize na po yung libel law nila, no po. So, anyway, sa atin po papatuloy. Alam niyo po, balikan naman po natin ng konti yung jury justice system po, ano po. Dito po sa kaso ni Sara Duterte, kasi siya po ay impeachable official at meron po siyang immunity. I don't know kung well established na yun, may immunity from suit siya habang siya po ay nanunungkulan. At any rate, sa jury justice system, kahit siya po ay nanunungkulang vice-presidente, pag may nagreklamo, obligado po yan nakikilatisin ng grand jury kung may probable cause. At kung sakali po ang kanilang hatol ay indictment, ibig sabihin may probable cause, yung pong kanilang indictment, ilalagay po yun sa isang sobre at seselyuhan. Hindi po yung bubuksan hanggang sa maalis sa termino, halimbawa sa kasong impeachment, o kaya matapos ang termino na nakaupong Sara Duterte bago siya kakasuhan. Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. Wala ka pong ligtas. Pero yung kanyang mga kasabwat na hindi naman, wala namang immunity, ay pwede ng antimano kasuhan at agad himas rehas po yung mga yun. Kaya yung trial by jury by itself is a very, very, very big deterrent laban sa mga abusado, traidor, land grabber, mga kawatan, mga extrajudicial killer sa buong pamahalaan. Believe you me. Kaya sama-sama po natin isulong yan. So, sa ngayon, magagawa po natin dito bilang ultimate jurors, magagamit po natin yung ating mga natuklasan rito sa halalan. Diba? Pagtatakbo si Sara Duterte, iboboto mo ba siya? Halimbawang siya ay naabsuelto rito dahil sa political gobbledygook. Diba? Dahil sa yung mayorya, hindi umabot sa 16 o kung anuman ang dapat na
2/3 majority, ano po, hindi siya mapuruhan at makakatakbo siya sa susunod na halalan, siyempre, gagamitin natin yung ating isang sagradong boto laban sa kanya o hindi para sa kanya. Ang siste nga lang, may kumulikotong o plan dagdag bawas. Ha? Paano po natin ito bubungguin? Kaya kailangan makulong na ito si George Calabasa Garcia. Ano po? Well, anyway, sa isang pagkakataon, sa isang episode po, kikilatisin natin yan kung anong magandang gagawin diyan kay George Calabasa Garcia. No? Bukod pa siyempre sa dapat obligahin sila na yung pong random manual audit ay gagawin sa mismong presinto pagkatapos ng halalan at hindi kung saan padadalhin yung mga balota at para doon nilutuing Macau. At siyempre pa, isa din po natin ipopos, no ha? Ang kaso nga lang, itong si Amy Marcos, ang may hawak ng komitiba para sa electoral reform, para po doon sa hybrid election system dapat. No po. Anyway, again, kudos dito po kay Senator Juror Chis Escudero sa kanyang magandang pangangamada sa mga bagay-bagay. Ano po. At sa inyo po, sa atin po, sa ating hanay, sa puwersa 99.9%, it's a puwera. Tara na! Juror KKK Revolution na. Tara na! Sa partido KKK 2.0 Demokratiko. Tara na! Sa political arena. Ha? Bakit kamo? Sapagkat lapit mga kaibigan at makinig kayo. From the top. Dito natin, di pala kaibigan ng dapat na lyrics doon. Lapit mga kahit sa puwera at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Masamang balita. Kaya, dapat lang, kung juror ka, kung juror siya, kung juror ako, kung juror tayo, himas rehas agad lahat ng mga abusado, traidor at kawatan, mamamatay tao, mga drug lords, mga mangangamkam ng lupa sa buong gobyerno. Kung juror ka, juror siya, ako. Kung juror tayo, lahat tayong puwersa 99.9% sa puwera, ligtas at mga milyonaryo. Hindi lamang po tayo mga percent sa puwera sa panahon ngayon, sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa ating po mga susunod na salin lahi, ayon kayo manggi, till His kingdom come. Ang protocol, like, share, subscribe, mga YouTubers, Facebookers sa ating pong YouTube at Facebook, Juror Advocacy Channel at website. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagarin, niyo po abang lingkod. May God bless us all. May God bless Philippines.